May dalawang water gate, Boksumun at Namsumun gates, tumatawid sa hilaga at timog ng Hwasong Fortress. Tinatawag itong Hwahong Moon Gate na ang Hwa at Hong ay nangangahulugang Hwa na kinanta at isang bahaghari, ayon sa pagkakabanggit. Hwahong Moon Gate ay ang hilagang water gate ng Suwon Hwasong Fortress at pinipigilan ang pagbaha ng Suwon Stream, na dumadaloy mula hilaga hanggang timog. At mayroon pa itong mga defensive function. Hwahong Moon Gate ay itinayo sa isang tulay na gawa sa granite. Hwahong Moon Gate ay itinayo na may pavilion na may 3rd silid sa harap at 2 silid sa gilid. Sa ibabaw ng 7 Hongyo Moon Gate, ang lugar ng gusali ng pavilion ay 52.89 metro kwadrado. Kapag umaakyat sa plataporma ng Hwahong Moon Gate, ginagamit nila ang mga hagdang bato sa kaliwa at kanang bahagi. Kabilang sa 7 pintuan ng Hongyo Moon, isa lang sa gitna ang malaki ang taas at lapad, at lahat ng iba ay pareho. Isang bakal na gate ang inilagay sa labas ng water gate upang maiwasan ang pagpasok ng kaaway. Umaapaw ang malinaw na tubig sa 7 pintuan ng baha, na nagdudulot ng pagsabog. Ang nakakasilaw na bahaghari ay nagpapaganda pa sa Hwahong Moon Gate. Ito ay tinatawag na Hwahong Kwanchang at itinuturing na isa sa 8 magagandang tanawin ng Suwon. Ang Boksumun Gate ay itinayo mula ika-28 ng Pebrero taong 1774, Jungjo 18, hanggang ika-13 ng Enero taong 1775, Jungjo 11. Ang Northern Water Gate, na kilala rin bilang Hwahong Moon, ay itinayo sa ibabaw ng Suwon-chun Stream, ang pangunahing batis na dumadaloy sa Hwasong Fortress. Ito ang hilagang water gate ng Suwon Hwasong Fortress at pinipigilan ang pagbaha ng Suwon Stream, na dumadaloy mula hilaga hanggang timog. At mayroon pa itong mga defensive function. Ito ay isang gate na itinayo sa isang tulay na gawa sa granite. Mayroon itong 7 arko ng bato, na may gitnang arko pagiging mas malawak kaysa sa iba upang bigyang diin ang sentro ng buong istruktura. Sa bawat dulo ng tulay ay may octagonal na halijing bato nilagyan ng rebulto ng isang gawa-gawa, maladragon na nilalang tinatawag na imoki sa Korean. Sa ibabaw ng mga arko, isang batong tulay ang itinayo upang ang mga tao ay makatawid sa batis, at isang kahoy na pavilion ang idinagdag sa tuktok ng tulay. Ang pavilion ay orihinal na isang pasilidad ng militar na itinayo para subaybayan ang mga galaw ng mga puwersa ng kaaway at atikihin sila. Gayunpaman, ito ay karaniwang ginagamit bilang isang pavilion upang tamasahin ang mga nakapalibot na tanawin. Masayang bumabagsak ang tubig na dumadaloy sa sluice, paglikha ng spray, na tinatawag na Hwahong Kwanchang sa Korean. Nagtatampok din ito ng mga nakamamanghang tanawin na may spray ng tubig. Ito ay itinuturing na isang magandang tanawin na dapat pahalagahan ng sinuman sa Suwon Hwasong. Ang Hwahong Moon Gate ay itinayo muli kasama ang water gate at pavilion nito noong ika-14 na taon ng paghahari ni Haring Hyeonjong, 1848. At pagkatapos ay bahagyang nagbago ang hugis. Ang water gate na ito ay nasira ng baha at itinayong muli ng ilang beses. Ang kasalukuyang istruktura ay itinayo noong 1932, at ang mga kahoy na pinto nito ay naayos noong 2016. Ang Suwon Hwasong ay nilikha sa pamamagitan ng pagdidisenyo upang magamit ang mga bundok at batis. At ito ay batay sa Paldol Mountain at Suwon Stream. Para manatili si Haring Jungjo sa loob ng mahabang panahon sa Suwon Hwasong, ginamit niya ang natural na kapaligiran at idinisenyo ang Suwon Hwa na inaawit sa arkitektura. Sa partikular, North Sumon at South Sumon na nanalo si Su Stream ay dumaan nakakaakit ng atensyon ng maraming turista. Pagiging maganda ang pagkakagawa. Hwahong Moon Gate, ang hilagang water gate ng Suwon Hwasong Fortress, ay konektado sa magandang pond ng Suwon Hwasong Fortress, na tinatawag na Yongyeon sa Korean. At ito ay lumilikha ng isang magandang tanawin. Ang kapaligiran sa harap at likod ng Hwahong Moon Gate, ang hilagang water gate ng Suwon Hwasong Fortress, ay bahagyang naiiba. Depende sa personal na pananaw ng manonood. Iba't ibang pagsusuri ang ginagawa. Hwahong Moon Gate, ang hilagang water gate ng Suwon Hwasong Fortress, ay binuo para sa maliit na Suwon Stream, kaya hindi ito malaki ang sukat. Itinayo ito upang makatulong sa pang-araw-araw na buhay sa loob ng Suwon Hwasong Fortress. At ito ay kumakatawan sa magandang arkitektura mula sa Joseon Dynasty sa Korea.
Ang katangian ng Suwan Hwasong Fortress ay ang lahat ng mga gusali ay may iba't ibang hugis at katangian. Nagpapakita ito ng kakaibang anyo na hindi makikita sa ibang rehiyon ng Korea. At nakilala ito sa halaga ng gusali, kaya ito ay tumatanggap ng pansin sa buong mundo. King Jungjo ng Joseon Dynasty sa Korea na natili sa malapit na pond na tinatawag na Yongyon. Sa liwanag ng katotohanan na nasiyahan siya sa kanyang masayang oras malapit sa isang lawa na tinatawag na Yongyon, Hwahongmun Gate, ang hilagang water gate ng Suwan Hwasong Fortress. Naisip na panatilihin ang naangkop na lalim ng tubig ng pond, Yongyon. At maaari itong isipin na ito ay isang pangunahing pag-andar, dahil ito ay isang lugar kung saan madalas bisitahin ng hari. Ang pagpapanatili ng hugis ng isang magandang lawa ay naisip na napakahalagang gawain. Dahil sa mga kadahilanang ito, ipinapalagay na mas maganda ang pagkakagawa ng Hwahongmun Gate kaysa sa Namsumun Gate.